Good morning po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Isa naman pong bagong umaga ang binigay po sa atin ng Panginoon. At yung tinugtog po natin is In Time Like This. No? Isang napakaganda pong awitin. Compose po yun ni Ruth K. noong taong 1902. Oh, ganoon na po katagal yung kanta ng 1902 nung time po ng World War II. O doon niya po na-compose yung kanta na yon. So mga kapatid, mga kaibigan, good morning po sa inyo. Ganoon din po kay Brother Allen. Brother Allen, good morning sa iyo. At nais ko po na by the way, ako po si Brother Aljan. At salamat po sa Panginoon sa ministering ito, Beautiful Gospel Hymns. Aking nais po na aking na i-request ko na ipanalangin niyo po ang ministry na ito. At ganoon din po sa umagang ito, nais ko pong basahin sa inyo ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi po ng Bible, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, Panginoon, pagkakataon sa aming buhay na ikaw po ay mapasalamatan, ikaw po ay mapurihan, Panginoon, maitaas sa aming buhay, sapagkat yan po ang pinakalayunin ng tao po sa mundong ito, na ikaw po ay aming sambahin. Salamat, Panginoon, sa pagsubok, salamat sa biyaya, salamat sa lahat, Panginoon, ng inyong kabutihan. Dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, sa pagbulay-bulay ng inyong banal na salita, gabayan niyo po kami. Ikaw po ang manguna. Forgive us in all our sins. In Jesus Christ we pray. Amen. Dito po mga kaibigan, mga kapatid, sa ating binasa ay kaugnay po sa ating tinugtog na In Time Like This. Ang sabi po dito, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. No? Sa buhay po natin ay may mga nandyan po ang tinatawag natin, sabi nga dito, a time to be born in verse 2, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Alam niyo po, kung mabasahin natin to in verse 1 to verse 9, makikita natin sa buhay natin na dumadating po ang pagkakataon sa buhay natin. Iba-iba po ang nangyayari sa ating buhay. May panahon ng kapanganakan, dumadating din naman po ang panahon ng kamatayan. May panahon ng kalungkutan, may panahon po ng pagtawa. Di ba po, mga kaibigan, mga kapatid? Alam niyo po, ngayon sa buhay natin, nasang panahon na po ba tayo ngayon? Kung ating pong titignan, nasaang panahon na po ba tayo? Alam niyo po, isang katotohanan patungkol sa oras, kung ating pag-uusapan ng oras, mga kaibigan, mga kapatid, time will pass away, no? And you cannot take it back anymore. Pag lumipas po ang oras, ang panahon sa ating buhay, ang katunayan niyan po ay hindi na po ito babalik kahit kailan, no? Hindi na po ito mauulit. Time is an opportunity sa ating buhay. Time will end. Oh? In what time are we now, kapatid, kaibigan? Nasaang mga oras na ba tayo? Nasaang mga panahon na ba tayo ngayon? We are now in the time of pandemic. Di ba po? Nasa panahon tayo ng krisis sa ating bansa.
We are now in the time that many people are dying and suffering worldwide. Di ba po, mga kaibigan, mga kapatid, ang pandemya na ating naranasan ay lagpas na po ng 1 taon. At ngayon po ay dumaranas na naman ang Metro Manila ng ECQ, na kung saan ay naghigpit na naman, nagkaroon na naman po ng lockdown. Talaga pong maraming affected na tao po, maraming affected na mga businesses, marami pong nagugutom. We are now in the time of poverty. We are now in the time of trouble. We are now in the time of end times. Yan po ang katotohanan. Alam niyo po, nandito na tayo sa panahon ng malapit na po ang wakas, kung ating babasahin po ang Bible. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, meron po akong 3 bagay na gustong i-share sa inyo sa umagang ito. First is, in time like this, ito po, itong panahon ngayon, itong oras na ito, you need to wake up. In time like this, you need to wake up. Kailangan po nating gumising, kaibigan, kapatid. Kailangan nating gumising. Sabi po dito sa Ephesians chapter 5 verse 14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. In 1 Corinthians chapter 15 verse 34, gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Kaibigan, kapatid, kailangan nating gumising. Ibig sabihin po, kailangan nating ma-realize ang ating buhay, sapagkat marami sa atin hanggang ngayon ay tulog pa rin. Tayo pa rin po ay bulag. Tayo po rin po ay hindi po nagigising sa katotohanan ng ating buhay. What does wake up means? Wake up in worldly living. Gumising tayo. Baka ikaw, kaibigan, hanggang sa panahon ngayon, na kahit nagkakaroon na ng marami nang pinaparamdam ang Diyos sa ating buhay. Marami nang pinapakita ang Diyos sa ating kapaligiran na nangyayari sa mundong ito. Kailangan nating gumising na. In worldly living, baka tayo ay nabubuhay pa rin sa mundong ito, nabubuhay tayo sa kalayawan, nabubuhay tayo sa kasalanan. Wake up in sinful living. Paano ba tayo nabubuhay sa mundong ito? Maari ikaw ay umiikot ang mundo mo sa kasalanan, sa mundong ito, sa mga material na bagay. Di ba po, kaibigan? You need to wake up. Sabi rin po, wake up on being lazy in the Lord. Kung ikaw po ay Kristiyano, kung ikaw po ay nakakilala na sa Panginoon, ikaw po ay nakatumanggap na sa Panginoon, pero ikaw po ay tamad sa Panginoon, kailangan mo pong gumising na sa oras na ito. Ngayon po ay 5:50 na. Maring tulog tayo sa physical, di ba po? Pero alam niyo po ba, ang ating spiritual ay natutulog din. Tulog sa paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin po, walang pagkilos sa Panginoon. Kaibigan, kapatid, ito na yung time na ikaw po ay gumising. Gumising ka. Wake up in worldly living. Wake up in sinful living. Wake up on being lazy in the Lord. At alam niyo po, ang pangalawa ko pong gustong i-share sa inyo. In time like this, you need to look on all the works of your hand. Tingnan niyo po ang iyong gawa ng iyong mga kamay in this world and realize that all was vanity. Lahat po, in time like this, you need to look on all the works of your hand. Ano po ba yung pinagsikapan mo? Ano ba yung ginawa ng iyong kamay sa mundong ito na wala ang Panginoon? Kailangan pong ma-realize, mga kaibigan, mga kapatid, and realize that all was vanity. Yan po ang sinasabi ng Bible.
In Ecclesiastes chapter 2 verse 11, tingnan po natin. Ecclesiastes chapter 2 verse 11, sabi po dito, when we say work of your hand, it is all about on where you spend your life, your time, your strength, your possessions, your money. Saan mo ba ginamit yan? In Ecclesiastes chapter 2 verse 11, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang mga gawain ng aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. In Ecclesiastes chapter 1 verse 2 to 3, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Ayun po, mga kaibigan, mga kapatid. Yun po ang katotohanan. Alam mo, anumang pagsisikap natin sa mundong ito, anuman ang ating nakamtan sa mundong ito, pag wala po ang Diyos sa iyong buhay, wala pong saysayan. Alam nyo, kung tatanungin mo ang iyong sarili, kay nino ka ba nagsusumikap? Saan mo ba ginugugol ang iyong lakas, ang iyong oras, ang iyong araw na ito? Ginugugol mo ba sa Diyos o sa iyong sarili? Alam nyo, lahat ng iyong pinagsikapan sa mundo ito, pag wala po ang Panginoon, lahat ng iyong pinaghirapan ay hindi mo makakamtan sa kabilang buhay. Yan po ang katotohanan. Kaya sabi ni King Solomon, naranasan niya ang lahat ng bagay sapagkat siya po ay hari. Naranasan niya ang lahat ng material na bagay. Lahat nagkasala siya sa mga bagay sa mundong ito. Pero mga kaibigan, mga kapatid, na-realize niya na wala po pala itong kabuluhan, kundi ang may kabuluhan po na ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating oras ay gamitin po natin sa Panginoon. Gamitin mo po sa Panginoon. And the third point, mga kaibigan, mga kapatid, in time like this, you need Jesus Christ. Ngayong pandemic, ang mga tao ngayon ay naghahanap ng supply ng pagkain ng kung ano-ano pa man o ano pa mang bagay ang kanilang hinahangad. Pero alam niyo po, ang solusyon sa pandemic na ito, alam niyo po ba kung ano yung pinakasolusyon sa problema ng Pilipinas? Sa problema ng buong mundo? Alam niyo po ba? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung ang bawat tao lang po ay lalapit sa ating Panginoon, bakit kaya nangyari ang mga bagay na ito? Ang Diyos lamang po ang nakakaalam. No? Ang Diyos lamang po ang nakakaalam. May dahilan ang Diyos kung bakit naranasan natin ang lockdown, ang ECQ, ang COVID-19. Hindi natin alam po kasi kung ano yung nasa likuran ni ito. Pero ang pinakamagandang bagay, may dahilan kung bakit ito nangyari. Maring isa sa dahilan ng Panginoon para ikaw po ay lumapit sa Kanya. Di ba po? Para ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. Para ikaw po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, sabi dito, He is the only answer in our problem today. Not your money, not your profession, not the government. Hindi po ang government ang solusyon. Not your business, not your savings in your bank account, but Jesus Christ alone. Siya po ang kasagutan sa iyong buhay, kapatid, sa oras na ito. Your money cannot buy life. Can't buy life. In Mark chapter 8 verse 36 to 37, sabi po dito, what shall it profit a man if he gain the whole world
and lost his own soul? Or what shall a man give in exchange of his soul? Makamtan mo po, kaibigan, sabi po ng Bible, ang lahat ng bagay sa sanlibutang ito. Pero alam niyo po, ang katunayan, hindi po niya kayang bayaran ang iyong buhay. Marami na pong mapepera, marami na pong may lahat ng kayamanan ay nasa kanya. Pero hindi niya po pwedeng sabihin sa doktor, Dok, kaya kong babayaran kita ng napakalaking halaga, maibalik mo lang po ang buhay ko. Mabigyan nyo lang, ma-extend nyo lang po ang aking buhay. Hindi po eh. Hindi po kayang gawin ng doktor yon, sapagkat sabi po yan ng Bible, na what shall a man give in exchange for his soul? Hindi po kaya, kaibigan, kapatid. Ngunit, ang Panginoong Hesus lamang, Jesus Christ alone, can bring life. Siya lamang po ang solusyon sa iyong buhay. Sabi po, in John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life of the Father. Sa oras na ito, in time like this, ngayon pong narinig niyo po ang salita ng Panginoon, si Kristo po ang kailangan mo sa oras na ito. Hindi po ang iyong kaibigan, hindi po ang gobyerno, hindi po ang ibang tao, kundi ang Panginoong Hesus. Hindi ko po ito sinasabi, kundi sinasabi po ito ng Biblia. Kaibigan, kapatid, gumising ka. Gumising ka, ma-realize mo nawa ang buhay natin sa mundo ito. Aking dalangin sa oras na ito, na tignan mo ang iyong gawa, mga gawa ng iyong kamay. Sabi po sa Bible, kung wala kang Diyos sa iyong buhay, yan po lahat ay vanity, walang kabuluhan po yan. Kailangan mo po si Kristo sa oras na ito. Kailangan mo lumapit sa Kanya. Hindi po bukas, kundi po ngayong araw, ngayong oras. Hindi po natin alam ang ating bukas. Sabi po ng Bible in James chapter 4 verse 14 na ang buhay natin ay parang isang singaw na kung saan ay nandyan, malakas tayo, meron tayong kakayahan. Pero alam mo, kaibigan, darating ang panahon na hindi po natin habang buhay na malakas tayo eh. Darating ang panahon na mawawala itong lakas natin. Kailan ka pa lalapit sa Diyos? Kapag ba mahina ka na? Kailan ka lalapit sa Diyos? Kapag ba may karamdaman na tayo tulad ng COVID-19, saka tayo lalapit sa Diyos? Hindi po. Ngayon po ang tamang panahon para lumapit sa Panginoon. Nag-aantay po ang Panginoong Hesus sa iyo. Ngayon po, kung nais mong lumapit sa Panginoon, nais mong tanggapin si Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, walang ibang daan kundi ang Panginoong Hesus lang. Inaanyayahan kita na sumunod sa panalangin ito. Aking Diyos, ako po'y lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Ikaw po ang kailangan ko, O Diyos, sa oras na ito. Sa iyo ko po binibigay ang aking buhay, ang aking tiwala, ang aking pananampalataya. Ikaw po ang tagapagligtas, Panginoon. Ikaw ang kailangan ng mundo, ikaw ang aking kailangan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Simula ngayon, ikaw po ang manguna sa aking buhay. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Hindi ko po kayang iligtas ng aking sarili, kundi ikaw lamang. Patawad sa aking pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa iyo, kaibigan, kapatid. Kung ikaw po ay tumanggap sa Panginoon sa umagang ito, nais ko po na mag-message kayo sa amin
upang malaman ko po at ikaw po ay aking ipanalangin. Pagpalain po ang bawat isa sa atin sa umagang ito. God bless po. At kung meron po tayong request song sa mga susunod nating devotion is i-message nyo lang po sa amin upang ma-line up po natin. God bless po. Pagpalain tayo ng Panginoon sa maghapong ito at sa susunod pang mga araw.